So, good evening. 11:26 PM na. Pero, gising pa rin ako. And, meron kasing gumugulo sa isipan ko na feeling ko kailangan kong sabihin, kailangan kong ilabas yung nararamdaman ko. Kasi, feeling ko makakatulong to sa akin para makapag-move forward sa buhay ko. Ang hirap magsalita sa camera kapag hindi ko ako nakaharap sa camera. Ang dami kong sinasabi. So, ito na nga. For the people who doesn't know, na wala yung asawa ko more than 2 years ago sa aksidente, and until now nag-struggle pa rin ako dun sa nangyari. For simula nung nawala siya, kailangan kong mag-file ng kaso laban dun sa driver and trucking company, and inabot siya ng more than 2 years bago maparusahan o mapanagot yung trucking company and yung driver. Sobrang hirap kasi nga sa 2 taon na yun na halos gusto ko nang sumuko, na gusto ko magpahinga, gusto kong bigyan ng time at oras yung sarili ko, gusto kong maramdaman na mahina ako, gusto kong bumagsak. Pero hindi pwede kasi kailangan kong maging malakas, kailangan kong maging matatag para may pagpatuloy, may paglaban ko yung justice para sa asawa ko. Alam yun, kung alam ko sa sarili ko na kapag sumuko ako or nanghina ako, feeling ko hindi na ako makakabangon, hindi na ako makaka-recover. Tapos, siguro yun din yung kailangan para kailangan kong maging malakas talaga sa mga panahon na yun. Pero, at the same time, parang hindi ko binigyan yung sarili ko ng permission na magluksa ng maayos. Yung malungkot lang, matulog lang sa kwarto mo nang walang iniisip, isipin mo lang yung nangyari sa'yo. Yung buong 2 years na yun, nandyan yung takot na baka hindi ko mabigyan ng hustisya yung asawa ko. Sabi ko baka mabigo ako, baka maging biktima ako ng injustice kasi syempre pag mayaman ang kalaban mo, lalo na trucking company, hindi natin alam kung paano ba talaga mag-work ang hustisya para sa ating mga normal na tao, normal Pilipino lang. Bago matulog sa gabi, pagkagising sa umaga, yun yung iniisip ko. And during that time, pakiramdam ko hindi ako nakapagluksa ng maayos. And natapos lang siya last November. And parang ngayon, parang nagkaroon ng silence sa sarili ko, nagkaroon ng naramdaman ko na nakita ko na yung void. Kasi within 2 years, napaka-busy ko, ang dami kong ginagawa. And nung natapos na, doon ko lang parang nakita yung sarili ko. Tinanong ko yung sarili ko kung nakapagluksa pa ako ng maayos. And yung parang mga emotions na sinet aside ko nung mga panahon yun, parang ngayon siya nagpa-flood pabalik sa akin. And minsan sobrang lungkot. Feeling ko ito yung version ko na mahina ako.
Pero it's okay kasi nga, yun naman talaga ang purpose, maramdaman yung kailangan kong maramdaman, yung mga emosyon, yung mga dati kong isinantabi para makasurvive lang, para mabigyan ng justice yung asawa ko. During din ng struggle ko na yun, although may tumutulong naman sa akin, pero most of the time, pakaramdam ko mag-isa lang ako. Mag-isa in a sense na wala akong mapagkwentuhan, wala akong makausap. Sinusubukan ko naman, pero ramdam mo yung pagkausap ng isang tao na parang gusto niyang tapusin agad yung usapan. Which na naiintindihan ko naman kasi wala naman akong kakilala na pwede kong kausapin na nakaranas na itong pinagdadaanan ko. Yun lang, pakaramdam ko ng mga panahon na yun, mag-isa ako. Lahat ng worries ko, yung mga battles ko, yung struggle ko sa proseso dun sa parang bigyan ng justice yung asawa ko, and yung mga pinagdadaanan kong mga gabi na halos hindi ako makatulog, na hindi kaya magpahinga ng utak ko. Wala akong mapagpasabihan, ako lang. Mahirap siya kasi yung mga panahon na dapat mahina ka, yun yung mga panahon na kailangan mo din maging malakas. Nawala na nga sa iyo yung asawa mo, pero parang gusto mo na lang tumumba, tapos pero pilit kang hinihila, para may pilit kinukuha sa iyo. Na para sabi ko, pag piling ko nasira ako dun sa nasira yung pagkatao ko dun sa 2 taon na yun. Sabi nila malakas ako, ang galing ko daw kasi ang bigat nga daw ng pinagdaanan ko, ang hirap daw ng pinagdaanan ko, pero kalaya ko. Pero yung totoo kasi parang lalong nasira yung sarili ko. Kasi mga panahon na gusto mo na lang tumigil, hindi mo kailangan tumigil. Karamdam mo na mag-isa ka, na kahit minsan gusto kong maghanap ng kausap, gusto kong may mapagsabihan. Alam mo yung mga sigaw na napuno dito sa dibdib ko, tapos yung mga luha na pinigilan ng mga mata ko. Yun, nandito pa din sila. Hindi ko alam kung paano ilalabas, ang bigat pa din sa kalooban. Naawa ako sa sarili ko, syempre. Pero minsan hindi ko alam kung may karapatan ba akong makuha sa sarili ko, kasi ang unfair naman kasi yung buhay ng asawa ko wala na dito. Kung iisipin ko, mas nalulungkot siya kasi wala na siya dito. Tapos siguro dahil ganito lang din yung nararamdaman ko kapag tuwing malulungkot ako, kasi minsan nag-open up ako na parang na-invalidate lang din yung nararamdaman ko, may pagkukumpara. Kaya simula nung naramdaman ko yun, parang lahat ng gusto kong sabihin, na gusto kong hihingi ng tulong, parang sinarili ko na lang.
Ang dami kong pinagdaanan ng mga panahon yun. Na kahit nag-struggle ako sa sarili ko, kailangan ko pa din gumagawa ako ng mga sarili kong plano. Sabi ko gagawin ko kapag natapos tong kaso na to. Mag-drive ako, lalayo ako, magdi-disconnect ako sa mundo. Unahin ko naman yung sarili ko. Pero ngayon natapos na, parang hindi na siya inline sa akin. Na parang nasa na yung mga plano mo, nasabi mong gagawin mo, tapos ngayon wala na. Tapos at the same time, wala namang nagsasabi sa akin, pero nakakaramdam ako ng pressure na parang kailangan makabalik na ako sa normal na buhay ko. Tapos na yung kaso, may panalo mo na yung laban. Para naman sa akin, parang hindi pa ako handa. Pero hindi ko naman alam kung kailan ako magiging handa. Piling ko napaka-broken ko na. Pero iniisip ko pa din na kailangan ko makabalik sa normal na buhay. Pero ang hirap kasi. Alam mo yung takot, yung kaba, ikaw na lang yung mag-isa, yung lagi mong kasama, wala na. Simula kasi nung wala yung asawa ko, para sa akin yung asawa ko, siya yung gabay ko, siya yung liwanag ko, siya yung nagbibigay ng direksyon ng buhay ko. And nung nawala siya, parang nawala na yung lahat. Parang nawala ng saysay ang sarili ko. Tapos tinanong ko, sabi ko nga, sino ba ako simula nung wala yung asawa ko? Hindi ko mahanap yung sagot. Simula kasi high school kami na, so halos lahat ng mga decision making, lahat ng mga ginagawa namin, parang halos magkasama na kami dalawa, and ngayon mag-isa ka na lang. Ang dahil pa naman namin pangarap, kakaroon ng bahay, kaka-baby. Tapos yung akalang mahalaga, nawala na ng halaga. Tinanong ko kung ano ba talagang meron ako. Na-realize ko na dito sa mundo wala naman talaga tayong pag-aari. Walang permanente. Tao, bagay, maging ang sarili mo, hindi mo pag-aari. Darating at darating yung panahon na lilipas ka, mawawala ka na. Hindi ko din nakikita yung saysay ng buhay ko. Alam mo yun, lagi ko na lang din tinutulungan yung sarili ko, kaya kausap ko si ChatGPT kung okay ba talaga itong nararamdaman ko. Kasi wala naman akong ibang mapagsasabihan. Nag-try akong pa-therapy pero hindi ko makita yung connection. Pasensya na kung ito yung pinag-uusapan ko sa channel ko. Ginawa ko din naman talaga ito para maging space ko kung saan ako pwedeng maging malaya. Pwede kong sabihin yung gusto ko, sabihin yung nararamdaman ko, na hindi natatakot sa panghusga ng ibang tao. Kasi para sa akin, yung content creation, yung pag-upload, pag-create ng vlog is freedom ko.
Walang magdidikta sa akin, walang mag-uutos sa akin kung ano dapat kong gawin, kung ano dapat nasa channel ko. Wala tayong script, so kung ano lang yung pumasok sa isip ko, yun lang din ang sinasabi ko. Alam niyo ba, nung yung hindi ko nakilala yung sarili ko and yung nawala na ng halaga sa akin ng lahat, sabi ko, bago man lang ako sumuko, gusto kong subukan maging content creator. Kaya ngayon sinusubukan ko na, kahit hindi ko alam kung saan pupunta to, kung itutuloy ko ba. Kasi noon, ito lang din yung nagdadrive sa akin para mag-continue. Isa to sa mga nagdadrive sa akin na, sige, pag kaya mo na, pag gusto mo na, pag ready ka na, gawin mo na itong pagko-content creation, pag-vlog. Pero nakakatakot din kasi parang may ina-expect na yung mga tao sa paligid mo, tao na nakakilala mo, na kung ano yung dapat na buhay na meron ka. Trabaho, nag-iipon, nagpupundar. Kaya habang ako nagtitake ng risk dito sa content creation, at the same time, hindi ko din alam kung kailan ko ba talaga siya totoong sisimulan. Nag-upload kasi ako, pero konti-unti lang. And alam mo yung pakiramdam na na-excite ka at natatakot ka at the same time, kasi paano kung mag-fail? Sayang yung oras na pwede kang magtrabaho, sayang yung oras na malakas ka pa, sayang yung oras na yung edad mo, makakapagtrabaho ka sa ibang bansa o makakapagtrabaho sa private company dito sa atin. Pero kasi parang ayoko na kasi bumalik sa dating ganong buhay. Gusto ko namang subukan yung gusto kong gawin talaga. Alam mo yun na hanggang ngayon, hindi pa din talaga ako makapag-fully commit dun sa gusto ko. Kasi natatakot ako na baka magsisi ako sa gagawin ko, sa pipiliin ko. May nabasa nga ako, sabi nila, ano ba sabi doon? Isipin mo na lang yung hinaharap ng sarili mo. Kung nandun ka na, isipin mo kung ano yung desisyon mo ngayon na hindi mo pagsisisihan. Or, kaya mong panindigan o kaya mong dalhin yung kaakibat niya ng mga pagsisisi. Na-realize ko lang, nag-open up na ako, pagkamarap na ako sa camera, kaya lang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Ilang gabi na ako hindi makatulog kasi gusto ko sabihin. Tapos ngayon, kumarap na ako sa camera, ino-open up ko na yung mga nararamdaman ko, gumagaan yung pakiramdam ko. Nasasabi ko na parang hindi ko na yata ito kailangan i-upload sa YouTube. Kasi okay naman ako. Ngayon talaga, hindi ko pa din alam ang gusto kong gawin sa buhay ko. Hindi ko din alam kung hanggang kailan ako magiging ganito. Meron na akong karapatan na maramdaman to, na pagdaanan to.
Minsan naisip ko, para malaman mo yung sagot na hinahanap mo. Kung ano ba talaga yung gusto mo. Siguro kailangan mo din ito ng tamang tanong sa sarili mo para alam mo kung ano yung sagot na hahanapin mo. Hindi yung parang naliligaw ka lang o naglalakbay dito sa mundo. Lagi ko pa rin iniisip yung nangyayari sa aming mag-asawa na siguro may mga tanong na hindi na masasagot. May mga nangyari na hindi na may papaliwanag na kailangan mo na lang tanggapin at dali. Sa asawa ko lang kasi talaga ako nag-open up. Sa kanya ko lang din sinasabi na siya lang yung safe space ko. Siya yung alam ko, siya yung tao na lagi kang kakampihan, lagi kang unahin, lagi kang pagtatanggol sa iba. And ngayon, tingnan mo, wala akong mapagsabihan ng sinasabi ko ngayon ng mga taong malapit sa akin o kilala ko. Pero binobroadcast ko sa internet na mas madaming makakakita. Hindi ko rin alam kung i-upload ko ba to or i-delete ko na din kasi mula na yung pakaramdam ko. Pero masaya ako nakapag-open up ako. Kahit alam ko walang manonood nito or kung may manood man, hindi ko alam kung anong sasabihin nyo or nila. Kasi hindi ko alam kung ano eh. Kasi para bang kapag lalaki ka, may expectation din dapat. Pero kapag naramdaman mo itong pinagdaanan ko, hindi ko alam kung masasabi mo pa din yung nasasabi mo sa akin. Pero sana huwag mo pagdaanan, hindi mo maranasan. Kung maranasan mo man, sana maging malakas ka. Walang magbago sa'yo. Kasi the more na pinipigilan mo yung nararamdaman mo, may pinagpapaliban mo, the more siyang pag bumalik siya, pag lumabas siya ng isa, sobrang hirap, sobrang bigat. Kaya minsan hinahayaan ko na lang dumaan yung mga ganitong pakaramdam. Ang hirap na kapag wala kang script, raw and authentic lang din yung sinasabi mo. So paiba-iba yung flow. Hindi ko kasi alam kung paano makikipag-usap talaga sa inyo. Most of the time yung mga content ko may mga subtitle lang. Dapat pero ang mga original nun dapat meron yung mga voice cover na ako yung nagsasalita. Pero dahil ang hirap, gano'n na lang ginagawa ko. So parang wala na din naman akong sasabihin and siguro kung i-upload ko to, parang isa na din ito sa way para makapag-upload ako lalo nang hindi nahihiya. Baka ma-invalidate na naman ako. Pero ginawa ko talaga ito ng channel ko para maging totoo lang, maging authentic sa mga gusto kong sabihin. Hindi ko kailangan ng validation, ng permission or approval ng ibang tao. For once in my life, parang gusto ko na lang din magpakatotoo sa sarili ko. Ayaw ko nang diktahan ako ng iba. Ayaw ko na din na na lagi akong pangalawa. Minsan gusto ko na unahin yung sarili ko, pakinggan yung sarili ko. Kaya ito,
Sana kung ma-upload ko man to, sana makapagawa ako ulit ng next video na ganito lang ang usapan. Kahit hindi ito ang pinag-usapan, na parang pwede lang din ako makapagsalita sa harap ng camera nang hindi na nahihiya, hindi na natatakot sa sasabihin ng ibang tao. 11:51 na din, so medyo mahaba na tong video. So good night guys, thank you sa mga nakinig hanggang sa natapos.